higit ka sa iyong mga takot. Sa buhay, maaaring araw-araw mong mararamdaman ang takot. Nakakatakot ang ilang comprehensive exams, research papers at lalo na ang interviews sa trabaho. Nakakatakot ang patuloy na isipin ang mga gagawing reports at iba pang bagay na kailangan humarap sa tao. Pero kapatid, kung may dapat kang tandaan tungkol dito, ito yun. Higit ka pa sa iyong mga takot. Ang takot kapag tinanggap ng positibo, nagiging challenge. Ang takot kapag tinanggap ng negatibo, nagiging threat. Ang takot kapag nagpakain ka dito, ang pipigil sa iyong matuto. Ang takot kapag nagpalubog ka dito, pipigil sa iyong paglago. Kapag nagpakain ka sa takot, maaaring pagsisihan mo ang mga bagay na sana ay maranasan mo. Kapag natakot kang sumubok sa bagong trabaho, baka ma-stuck ka na lang sa kung anong meron sa harap mo. Kapag natakot kang sumubok sa passion mo, baka makalimutan ka na lang rin ang passion na yon. Maraming pwedeng mawala kapag hinayaan mong maghari ang takot sa iyong buhay. Still, fear is a sign of being mindful about the possibilities that could happen. Maaari itong warning o paalala sa iyo bago gumawa ng desisyon. Normal lang naman matakot. Ang hindi siguro normal ay ang matakot na lang habang buhay. Sana huwag mong kalimutang labanan ang iyong takot. Hinga ng malalim. Kahit paunti-unti. Kahit dahan-dahan. Subukan mong labanan ang pinakamalaking takot sa buhay. Ipagdasal mo ang takot na yon. Itaas mo sa Diyos lahat ng pangamba. The Lord will never leave you nor forsake you. God will never give you challenges that you couldn't accomplish. Pray to God to increase your faith and to increase your strength and power to do things for Him. Isipin mo na lang yung mga bagay na meron ka na sana kung hindi ka natakot.